Hello, isang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes at ito na naman tayo sa ating Titulay Mini-Me online tutorial para sa aralin panlipunan 10. Okay, so ngayong hapon, bibigay ko sa inyo or ipapakilala ko sa inyo ang dalawang mag-aaral mula sa SDO, Olongapo. Kasama ko ngayong hapon, nandito sa ating link. Okay, hintayin natin sila. Okay. So, nandito si, sama na ba natin? Si Tutors Chelsea and Tutor Lorraine? Alright. Ayan, muli, magpapakilala ako. Ako ang inyong araling panlipunan, Itulay Online Tutor, Tutor Leah Ruth Arlaso mula sa Schools Division Office of Olongapo City. Ngayong hapon, ating kilalanin ang mga makakasama ko. Tutor Chelsea. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gaya po ng sabi ni Tutor Leah, ako po si Chelsea Garcia at galing po ako sa Olongapo City National High School. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang isang mini-me, si Tutor Lorraine. Hello, Tutor Lorraine! Hi, Tutor Lay. Magandang hapon at masunod pa kayo at pogi sa hapon. Ako nga pala si Lorraine D. Morota, galing sa Olongapo City National High School. Ayan, di ba nakangiti kaming lahat? Kasi talagang mapapangiti kayo dahil level up tayo dito sa Araling Panlipunan 10 Itulay Mini-Me Online Tutorial. Okay, bilang pagpapatuloy, okay, tayo ay tutungo sa kalawang markahan, ikalimang linggo na may kaugnayan sa kahulugan at uri ng migrasyon. Pero bago yan, subukan muna nating batiin Tutor Chelsea at Tutor Lorraine ang ating mga taga-subaybay. Unang-una riyan si Rainiel Manabat de Vera, watching from Macabebe High School. Sige, Tutor Lorraine, gusto mo magbasa ng isang greetings? Go. Ayan, mula kay Roteza Policarpio. Good afternoon po, watching from TN, Jose Palma at Pulong, Buhangin National High School. Ayan, Tutor Yeah. Chelsea, pili ka ng isa. Ito po si Olivia de Guzman. Good afternoon daw po. 10-3, Lucia National High School po siya. Watching from Lucia. Okay, hello sa inyo dyan. Good afternoon. Okay. So, sa pagkakataong ito, ano ang kanilang kailangang ihanda, Tutor Lorraine? Para sa parteng ito, kailangan nilang ihanda, una, ang self-learning module, pangalawa, ang panulat nila, ballpen o lapis, pangatlo, sulatang papel, at pang-apat, ang kanilang quiz notebook. Okay, Tutor magaling. Lay? Yes, thank you. So, sigurado akong ating mga online cuties ay talagang handang-handa na para sa ating session ngayong hapon. Bilang pagpapatuloy, gusto kong ibahagi ang ating most essential learning competency para sa ngayong hapon at ito ay nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Alamin naman natin, Tutor Chelsea, ano-ano ang mga layunin na kanilang makakamit pagkatapos ng ating session ngayong hapon? Ang layunin natin sa araw na ito ay nailalahad ang kahulugan ng migrasyon at ang huli ay natutukoy ang mga uri ng migrasyon. Alright, no? So, ngayong hapon, sabay-sabay nating aalamin at sabay-sabay nating isasakatuparan yung mga layunin na inihanda ng ating mga tutors para sa ating mga online learners ngayong hapon. Okay, bilang pagsisimula ng ating gawain, okay? Alright. So, meron tayo ditong isang visual analysis activity na mula sa guhit ni Ginoong Darwin N. De la Cruz. Tutor Chelsea, ano kaya ang gawain para sa balikan? Pakibasa ang panuto natin. Ang panuto natin sa aktibidad na ito ay tingnan at suriing mabuti ang larawan sa ibaba. Ibahagi ang iyong kaalaman at pag-unawa ukol dito.
isulat ang sagot sa isang buong papel o sa ating comment section. Comment lang po kayo Ah, dyan, makikita pa po namin. Alright. So sa pagkakataong ito, magiging interactive na naman tayo dahil I'm pretty much sure na lahat ng ating mga online learners ay talagang mag-uunahan sa pag-type in ng kanilang mga kasagutan. So ito ang ating susunod na katanungan patungkol sa larawan na nakikita natin ngayon sa ating mga screen. Okay? Alright. Ano-ano ang mga bagay na kapansin-pansin sa larawan? Okay, habang naghihintay tayo ng sagot sa ating mga online learners, okay, habang naghihintay tayo ng mga sagot sa ating mga online learners, Tutor Lorene, magbigay ka nga ng iyong kasagutan, maaring iyong pananaw, ano yung mga kapansin-pansin na bagay sa ating larawan? Ayan, salamat Tutor Lay. Nakakita ko ng isang eroplano. Okay, Eroplano dyan sa eroplano? isang larawan. Eroplano? Ano pa kaya maliban sa eroplano? Yung talagang hindi mo talaga puwedeng mawala sa iyong paningin 'pag nakita mo siya. Yung mga online learners, sagot lang tayo sa comment box, ha? Okay. So, Tutor Chelsea, meron ka pa bang nakikita maliban sa eroplano? Tutor Lay, nakikita ko po ang pangalan ng iba't ibang bansa po, tulad ng China, USA, yun po. Okay, ako nakikita ko ulap. Cloud person kasi ako, 'di ba? Kahit na hindi siya color blue, para sa akin ulap. Ang saya kaya niyan. May sumagot tayo ditong, online learner, sabi ni Rainiel Manabat de Vera, paglipat po ng tirahan. Okay, so paano kaya nakarating sa kanyang kaisipan yung salitang paglipat? Have you tried riding an airplane, Tutor Chelsea? Nasubukan mo na bang mag-travel sa himpapawid, mga ganyan? Have you tried in the Yes po, past? Tutor Lay. Yes Oh, po. and kamusta yung Ah, experience? medyo excited po siya na nakakakaba kasi po first time ko po yun and hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero Ay, enjoyable po siya. so saan ka umupo? Sa ano, tawag dito, sa may window seat? Malapit sa bintana or doon ka sa may aisle area, sa Yes po. daanan? Sa Sa window may seat, window seat oh. po. Ang saya, 'di ba? How about Tutor Lorraine? Sa katunayan Have po, hindi pa po ako nakakasakay ng eroplano. Pero gusto ko po sapagkat gusto kong maranasan yung makakita po ako mga ulap, ganun po. Talaga ba? Okay, so hello kay Elia De Ron. Ayan, good afternoon sa'yo din. Happy watching. Same with Silene Clemente. Okay, so para sabi ni Rainiel, di pa po, but I hope I can try it someday. Sure, Rainiel, no? Walang problema diyan. Sabay-sabay nating experience yan. So palalimin natin, Tutor Chelsea and Tutor Lorraine, no, yung ating larawan dito sa pamamagitan ng pag-post ng ikalawang katanungan. Okay. So, yan. Read natin. Okay. Anong konsepto o mensahe ang sa tingin mo mahihinuha mula sa larawan, no? Pag sinabi nating mahihinuha, ano yung sa tingin mo ipinapahiwatig ng ating picture dito sa ating screen, no? Kung ako sasagot, basically ito ay may kinalaman sa pagpunta sa ibang lugar. Paglipat mula sa lugar na pinanggalingan ko, papunta sa ibang lugar. How about you, Tutor Lorraine? Ganun din po yung nahihinuha ko sapagkat sakay po siya ng eroplano papunta po sa ibang lugar. So, lilipat po siya ganun. Mula sa kanyang bansa. Okay. Alright. How about Tutor Chelsea? Maliban sa paglipat, ano pa kaya yung sa tingin mong pwede nating makita or mahinuha mula sa larawan? Ito po makikita po natin sa larawan yung mga salitang OFW, at pera, at marami pa pong iba. Siguro po, ayun po yung mga dahilan ng paglipat po nila sa ibang bansa po. Oh, okay, 'no? So medyo malalim yung datingan ng sagot ni Tutor Chelsea, which is very good dahil yung sagot mo ay nakikita na rin natin ngayon sa mga responses ng ating online tutor. Sabi ni Je Cruz Matutino, migrasyon. Uy, malalim. Do you agree? Thumbs up nga tayo diyan, Tutor Lorraine and Chelsea, if you agree na migrasyon. Okay.
So, sabi naman ni Rainiel, pangingibang bansa para magkaroon ng maganda at maayos na buhay at kinabukasan. Wow, very good si Cutie Rainiel. At may isa pang sagot. Sabi ni Francesca Nicole, basahin mo nga, Tutor Lorraine, kung ano yung sagot ni Francesca. Ayan, sabi ni Francesca, airplane po na may sakay na tao at mga lugar sa ibang bansa, grade 10. Alright, so very good, no? Sa makatuwid, yung kasagutan ng mga kasama kong tutors today, ni Chelsea and ni Lorraine, ay may kinalaman sa tinatawag nating pandarayuhan, or what is that letter M word again, Tutor Lorraine, na minention kanina nung isang online. Ayan, nabanggit na po kanina ang migrasyon. Alright, migration. Alamin nga natin kung talagang ito ay may kinalaman kaya sa tinatawag nating migrasyon. Okay, moving on to our next slide. Ayan. Ang gaganda ng mga online, ng mga cuties natin, no? Ni Tutor Lorraine and Tutor Chelsea. Actually, magaganda. Lahat ng tutors. Okay. So, let's move on. Ayan. Wait lang. Alright. So, tama ang sagot ng ating mga online learners kanina pa nila binabanggit, yung salitang migrasyon. Sabi ni Francesca Nicole Carba, migrasyon. She also mentioned migrasyon. Ayan. At pagtatrabaho po sa ibang bansa. So very good, Francesca, no? You are with us indeed this afternoon. Okay, Tutor Chelsea, can you please read? Ano kaya ang migrasyon? Ang migrasyon ay ito proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politika patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente. Okay, so sinasabi diyan na ang migrasyon katulad ng kanina pa binabanggit ng ating mga kapwa tutors at ganun din ng ating mga online tuties, no? Ito ay may kinalaman sa paggalaw, movement or mobility na kung saan nagpapakita ito ng pag-alis or paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar o sa bagong lugar. Katulad ng ipinapakita ng ating flowchart or diagram, ilang lugar ang kapansin-pansin na bahagi niyan, Tutor Lorraine? Can you mention how many Ayan. place ang pinapakita dyan? Sa nakikita ko, Tutor Lay, lumipat yung isang box na may nakalagay na lugar papunta sa kabila. Okay, very good. No? For example, ako, nakatira tayo sa Zambales, right? So, pupunta tayo sa Manila. Sa tingin nyo, may migrasyon doon? Tutors, Lorraine and Chelsea? Yes po, Tutor Lay, because lumilipat ko po ng lugar. Tama. So, may paggalaw, may mobility, may movement, may pag-alis, at may paglipat. Ayan, bati ulit tayo, no? Si Irish de la Rama, ayan, listening and watching from the LFG, Diamantina National High School, Kabatuan, Isabela. Wow, napakalayo ng Isabela, no? So, pag si Irish ay pumunta sa Zambales, may immigration doon kasi may paggalaw or lumipat siya, no? So, invite mo kami dyan sa lugar mo, sa Kabatuan, Isabela. All right. Yan. Okay, so let's continue now, no? So, meron tayong dalawang uri ng migrasyon. Okay, Tutor Chelsea, pakibasa natin ang katuturan ng internal migration. Tutor Chelsea? Ayan. Okay, sige. Tutor Lorraine, can you please read? Ayan, ang unang uri natin ng migrasyon ay ang internal migration. Ano nga ba internal migration? Ang migrasyon ay sa loob na lamang ng bansa. Ito lang sa ating bansa. Okay, so kung makikita natin dyan, tutors Chelsea, Lorraine, and to our dear online tuties, no? So, ang internal migration, ang movement, ang mobility, ang paggalaw ng tao, ang pag-alis o ang paglipat ng mga individual na tinutukoy natin ay nakapaloob lamang sa isang partikular na bansa o isang partikular na lugar, no? Katulad ng nakikita natin dyan sa ating diagram,
someone is moving from Philippines going to within the Philippines as well, no? So katulad ng binanggit nga natin kanina, Tutor Chelsea, ano bang probinsya mo? Ang Maybe probinsya ko no? po What's ay, your Bicol po, tsaka po Bicol? Pampanga. Oh, Yes can po. you greet our Medyo Kapampangan online duties with ng good afternoon using Kapampangan? Kasi napakarami nila dito. Isa diyan si Rainiel Manabat, I guess. Can you greet them? Hindi po ako marunong. Hindi ako marunong Tutor Lea. All right. Anyway, pero pinanganak ka sa Bicol, right? Were you born in No po. Bicol, Chelsea? Yung Ayan, si Tutor Lorraine. Were you... Bicol, ganun po. Ayan, nagbabalik siya. Ayan, nagbabalik na siya, ma'am. Ayan. Were you born in Bicol, Chelsea? Pinanganak ka sa Hindi po Bicol? Tutor Lea. Dito po talaga ako pinanganak sa Zambales, sa Olongapo po. Pero po, umuuwi po kami minsan sa Bicol po and sa Pampanga din po minsan. Oh, so yun ay migration na, 'di ba? Yung iyong paglipat or pag-uwi sa iyong hometown which is Zambales, which is Bicol and Pampanga ay isang halimbawa na ng internal migration, no? So, ang gawaing ito ay bahagi ng kulturang Pilipino at naipagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. For example, Tutor Lorraine, pagka-graduate mo dito ng senior high school, may plano ka ba na pumunta sa, let's say, Manila or Baguio para mag-aral? Yes, Tutor Lea. Actually, bala ko pong lumipat po sa Maynila, Tutor Lea. So, gusto mo mag-aral marahil, no? Edukasyon ang iyong dahilan kung ba't gusto mo doon lumipat. Tama ba ako? Kuhang-kuha po. Ay, kuhang-kuha. Yun naman, kuhang-kuha talaga. How about si Tutor Chelsea? Ikaw, may ganun ka bang ideya na gusto mo rin lumipat? Once you graduate, Yes po, Tutor Lea. once you finish senior high? Yes po. Ay, senior high po. Yung plano ko po ay lilipat po akong Maynila sa college po. Tapos, dun po ako siguro mag-aaral po. Plano pa lang po yun. Plano, no? Every great thing naman starts from a great dream. So, malamang yun ay mangyayari. So, yung binigay na halimbawa ng ating mga kapwa-tutors, my dear online learners, ay isang halimbawa ng internal migration. Ito ay nagpapamalas ng kulturang Pilipino na kung saan karamihan sa mga mamamayang Pilipino na naninirahan sa mga probinsya or rural areas ay may malakas na adhikain or kagustuhan na maipadala ang kanilang mga anak sa mga pamantasan na masasabi nating medyo located sa mga highly urbanized areas, no? So, walang masama doon at wala ring masama kung ikaw ay mananatili sa iyong natural or kinagisnang probinsya, no? So, kaya lang, yun ay bahagi na talaga ng ating kulturang Pilipino, which is also a good thing. Okay, so kung meron tayong internal migration, Tutor Lorraine and Tutor Chelsea, ano kaya sa tingin niyo yung ikalawang uri ng migration? Do you have an idea? Ang mga online learners natin? Ano kaya ang inyong idea tungkol dyan? Hello, Paulina Kadigting, watching from OCNHS. Kilala niyo ba mga taga-OC? Tutor Chelsea? Alright, same with Jonard Paulite and Lorraine Jem Bassett. Alright, so punta tayo sa ikalawang uri ng migration, which is, alright, the international migration. So bago natin palalimin, ano kayang dalawang bansa ang nakikita niyo dyan sa ating diagram, Tutor Chelsea? Yes po, Tutor Lea, no? Nakikita ko po ang Pilipinas po at ang bansa po ng Amerika. Alright, very good, no? Hi, Rex Simon Arroyo Guanyo, watching also from Olongapo City, 10 Hydrogen. Alright, so kung makikita natin dyan, no, dalawang bansa ang ating magkasama sa ating diagram, and we call that international migration.
Bakit kaya siya international migration? Can you read, Tutor Lorraine? Ayan. Ito sa pangalawang uri ng migrasyon, ito naman ang international migration. Migrasyong panlabas ang tawag kapag lumipat ang mga tao sa ibang bansa. Ibang bansa na po. Upang doon na manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. Ayan. Tutor Lorraine, do you have relatives abroad? Actually, Tutor Lay, yung mismong mama ko po. Nasa USA din po. Oh, sana all. Tutor Chelsea naman kaya? Meron ka bang mga kamag-anakan or even friends na sa ibang bansa na mamalagi? Yes po, Tutor Lea. Yes po, Tutor Lea. Ang ibang kamag-anak ko po ay nasa USA din po sila at doon na po sila naninirahan for good po. For good, no? So, tama yung sinabi niyang salitang for good. Pero minsan, sinasabi lamang ba natin na international migration kapag for good na talaga kapag pumunta doon ng isang individual o hindi? 'Di ba? So, meron tayong iba't ibang dapat na ikonsidera, dapat na alamin, 'no, kung kailan natin sinasabi na ang migration or ang migrasyon or ang pandarayuhan ay permanente or pansamantala, 'di ba? So, hello bati tayo. Naku, kilala niyo ba itong mga 'to? Okay, so Jire Macarilay, hello, watching from 10 Hydrogen, Donyeline Clemente Parole. Santa Lucia National High School. Hello sa ating mga taga-supporters, no, na mga supporters ng ating Level Up, E-Tulay online tutorial na Araling Panlipunan 10. Pwede nyo rin itong i-share para at least mas maraming maaabot yung ating free tutorial para sa kontemporaryong issue, no? Alright, thank you for supporting us. Alright, so balik tayo dun sa talakayan natin kanina, Tutors Lorraine and Chelsea, no? Kailan nga ba natin sinasabi na ang isang taong lumipat, umalis, no, ng kanyang kinagisnang lugar ay pumunta sa isang lugar, bagong lugar, bilang permanente or bilang pansamantalang migrante? Do you have an idea, Tutor Lorraine? Kailan nagiging pansamantala ang migrasyon? Sa tingin ko po, Tutor Lay, kapag tungkol po sa edukasyon, sapagkat pwedeng doon lang po sila mag-aaral at uuwi rin po. Okay, no? So, napakaganda ng punto ni Tutor Lorraine, no? So, pakinggan naman natin yung isa pang napakagandang tutor natin ngayong hapon, si Tutor Chelsea, no? Yung sinabi kanina ni Tutor Lorraine is talagang napakaganda. How about you, no? Kailan mo masasabing permanente or pansamantala lang ang isang migrante? Kailan mo sinasabing permanente ang isang migrante, Tutor Chelsea? Pag permanente po ang isang migrante, siguro po ang pakay po nila sa bansang lilipatan nila ay ang makapagtrabaho po doon. Ng pangmatagalan, no? No? Tama Yes yung po. sinabi niyo. Okay. Ayan, sabi ni Je Cruz Matutino, ang husband daw, siguro ma'am to, siguro teacher si Ma'am Je. Hi, Teach Je. Sabi niya, husband ko po in Saudi Arabia, no? So, maraming mga ano dyan, OFWs talaga. But hindi may OFWs, no? Mga online duties natin, we can type in our comment box, no? Kung meron kayong mga relatives working abroad para at least maging interactive tayo at magkakilanlan tayo kasi masaya yung magkakasama. Yes po, tutor. Yay! Hello, Teacher Je. Ayan. Good afternoon kay Isaiah Elise Lozanes watching from Justinos Sevilla High School. It's much better siguro mga tutors if they type in also, no, kung anong region sila at yung lugar nila para at least na-acknowledge din at nalalaman din natin kung gaano kalayo ang nararating ng ating free online tutorial ng ating DepEd, okay, Department of Education. Alright, shout out daw si Shania Ishi. Tutor Lorraine, shout out mo daw si Shania. Hello, Tutor Lorraine. Shout out sa'yo, Shania Ishi, mula sa NHS. Alright, very good. No, so pinag-usapan natin kanina pa ang permanente at ang pansamantala. Okay.
So, punta tayo do'n. Okay. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang migrante or migrant? Tutor Chelsea? Ano ang migrante? Ayan. Alright, Tutor Lorraine? Ayan, ang migrante ang tawag sa taong lumilipat ng lugar. Tutor Lay. Alright. May pahabol dito si Francesca Nicole Carba. Sabi niya, mga tutors, pansamantala po kapag nagtrabaho po sa ibang bansa para sa kanilang pamilya at babalik din po dito sa Pilipinas kapag nakaipon. Very good answer coming from Pulong Buhangin National High School. Saludo kami, Francesca, for that very wonderful and comprehensive na kasagutan. Tumpak na tumpak. Okay, so himay-himayin natin, mga tutors, kung ano sa tingin natin yung mga kadahilanan or the reasons bakit sa tingin natin ang isang individual ay kinakategorize or nililabel bilang pansamantalang migrant at bilang permanenteng migrante or immigrant, no? So, ano kaya sa tingin nyo? Mauna ako For example, pansamantala reason, type in kaya ng ating mga tuties, no? So, ano sa tingin nyo ang inyong mga ano sa tingin nyo ang mga dahilan kung bakit nagiging pansamantalang migrant maliban sa sagot ni Francesca Nicole Carba? Ano pa kaya? Okay? So, unahin ko ako naman. One reason can be tourism. Diba? Simula bata tayo, meron tayong pangarap na makapag-world tour, o di ba? Parang K-pop idol lang. Magkaroon tayo ng world tour, no? Ako it's my childhood dream to visit Kyoto, Japan, dahil nandun ang aking favorite, doon ang setting ng aking favorite anime, si Kenshin, no? If you know him, no? So yun, tourism ang reason ko. So, sabi ni Jack Cruz, ni Teacher Jet, exchange students. Exchange students. Do you agree, Tutor Lorraine, sa exchange student? Tutor Lorraine? Yes? Naniniwala ka ba na exchange student ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging pansamantala ang isang migrante? Pwede po yung maging isang rason, ma'am. Pwede po siyang matawag na pansamantalang. Naniniwala po ako dun sa term. Why do you think? Why do you think so? Kasi po may mga nakikita rin po ako na gano'n, na pansamantala lang po sila at bumabalik rin po sa kanilang. Tutor Chelsea, where do you become, what country ang pangarap mo na maging exchange student ka, given the opportunity? Ako, Australia. Ikaw? Ikaw, Tutor Doon Chelsea? din po. Doon din, Tutor Oh, Lea. Australia ba talaga? Maliban sa Australia, where do you want to go? As an exchange student, given the chance. Sa Europe po siguro. Maganda po Oh, kasi so- yung mga sceneries doon. And I think so po, yun mas ang reason makakatulong. mo. Yes So po. ako dalawang Exchange reason niya. student. Tourism because of the sceneries and exchange student. Wow, ang lakas nun. Pero totoo yan na, very good no. So, ayan, sumagot si Crinesa Pitogo. Can you read, Tutor Lorraine? Anong sagot niya? Bakit daw pansamantala ang isang migrante? Ayan, ang sabi niya po is pagbabakasyon sa mga kamag-anak na nasa ibang lugar. Ayan. Ayan, very good, Crinesa Pitogo, para sa iyong napakagandang sagot. That is one reason, no? Alam niyo naman ang mga Pilipino, mahilig tayo sa close family ties na kung saan sa tuwing may mga special occasions like this December, gusto natin talaga sama-sama tayo, no? Ang tanong diyan ay sana free ang plane ticket para mas masaya. Merry talaga ang Christmas pag free ang plane ticket, 'di ba? O sige, may naiisip pa ba ang ating mga ang ating mga online learners kung ano ang mga reason bakit nagkaging pansamantala lang ang pag-alis? Kung pag-usapan natin ang konteksto ng kalusugan,
Tutor Lorraine and Tutor Chelsea. Ano kaya ang pwede nating ibigay doon na reason? Sa tingin ko, Tutor Lay, kapag mas professional sa ibang bansa, nililipat nila yung mga may sakit para mas malunasan ng mas maganda. Okay, very good, no? So, ang galing naman ni Tutor Lorraine, talagang malalim ang kanyang pagkaunawa sa ating paksa ngayong hapon. Okay, no? So, for example, may mga karamdamang nararanasan at sa bansang pinagmulan or kinagisnan, marahil, hypothetically speaking, hindi kayang tugunan yung pangangailangang medikal at makikita yon sa dayuhang bansa. So, isa yon sa rason kung bakit nagkakaroon ng pansamantalang migrasyon, and once cured na yung may sakit, dahil mahal niya ang kanyang bansang pinagmulan, babalik sila, di ba? So yan, sabi ni Teach Je, the training, siguro ang sinasabi ni teacher dito, yung training abroad is different, no? Pagdating sa mga usaping medical. Okay. Alright. So may naiisip pa ba ikaw, Tutor Chelsea? Bakit nagiging pansamantala lamang ang migrasyon? If there's any? Okay. Habang hinihintay natin si Tutor Chelsea. Hello kay Madeline. Yes, Tutor Chelsea? May naiisip pa ba? Siguro po, Tutor Leia, dahil po, kunyari po, kulang po yung tools and equipments po na nasa hospital po na naka-check-in po yung pasyente po. Kaya po, kailangan po nilang dalhin po sa ibang bansa na kumpleto po yung equipments and tools po para po mas maalagaan po sila ng mga doctor at nurses doon po. Okay, very good, Tutor Chelsea, no? At wag nating kakalimutan, siguro, sino ba ang tinuturing natin mga bagong bayani sa kasalukuyan? Sige nga, ang ating mga online learners. Anong acronym yon? 3-letter acronym. Sino yung mga tinuturing nating mga bagong bayani ng ating lipunan na kung saan yung kanilang mga remittances na pinapadala sa Pilipinas ay talaga namang malaki ang naitutulong sa ating ekonomiya. So, virtual clap tayo mga tutors kay Mai, Gordora, Maldes. Ang sagot niya ay Tutor Lorraine. Ganon din si Brian Bundang. Hello kay Brian Bundang. Si Rinessa. Yan. What do we mean by OFW, Tutor Chelsea? Tutor Lorraine, what do we mean by OFW? Ang ibig sabihin po nito ay Overseas Filipino Workers. Yan. Yan. Very good, no? May humabol si Tracy Marial. Sabi niya, siguro para sa training or may mga meeting. Sana all ang meeting sa ibang bansa, di ba? Ang saya noon. So, maraming salamat sa ating mga online learners for being very active this afternoon. See, mula sa pansamantala, talon tayo sa pampermanente. Okay. Anyone from our online learners or perhaps mula sa ating mga kapwa tutors this afternoon, kailan nagiging permanente or ano yung mga permanenteng reason kung bakit matagal na namamalagi ang isang individual doon sa kanyang lugar na pinuntahan? Kasi kanina may mga reason. Ang keyword doon, umalis pero babalik. Diba? Pansamantala nga umalis pero babalik. Kapag hinihingi ng pagkakataon, aalis, pag okay na, babalik. So, yun ang tatandaan natin na mga online learners, no? Yun ang pinaka-key core idea natin sa tinatawag nating pansamantalang migrasyon. Okay, how about permanente? Can you give or share a reason, Tutor Lorraine? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, Tutor Lay ay permanenteng paninirahan na roon sapagkat minsan po andun na yung trabaho and minsan din po andun yung kamag-anak. Tutor Lay. Pilipinong-Pilipino talaga si Tutor Lorraine sa diwa. Dahil hindi natin maitatanggin yung close family ties talagang na-manifest ni Tutor Lorraine, no? So, that's one, yung trabaho nandun na. No, bakit nga ba hindi sa tingin nyo maiwan-iwan ang trabaho sa ibang bansa? Anong letter K sa tingin nyo ang hindi nila maiwan doon? Tutor Lorraine.
ano yung meron doon sa ibang bansa na marahil wala dito sa Pilipinas or kung meron man, hindi gaano gano'n, kumbaga, kaayos. Tingin ko, ma'am, yung sa kalakihan ng sahod. Ayan. So, medyo restrained pa si Tutor Lorraine, ano? Pero #real talk, totoo 'yun. Sabi nga 'di ba ng, isang popular quotation, for a greener pasture, 'no? So, especially na may pamilya ka na, kinakailangan mong itaguyod ang edukasyon, alam natin 'yan, edukasyon ang pangunahing rason kung bakit talaga, naninirahan or medyo matagal na ayaw nang iwanan yung trabaho doon sa ibang bansa. Okay, sabi ni, tama ka Tutor Lorraine, nag-agree sa'yo si Jemarlyn Fernandez dahil mas malaki ang suweldo. Alam natin 'yan. Okay, sabi ni, may karagdagan dito, okay. Sabi niya, dahil mas maganda ang pamumuhay sa ibang bansa, sabi ni Jessie James Katiif. Okay, very good, no? Tutor Chelsea, do you have an additional? Why do you think these individuals ay permanente nang naninirahan sa ibang bansa? May additional ka ba, Siguro Tutor po, Chelsea? Tutor Lea, siguro po, Tutor Lea, dahil po sa ano no, sa tingin po nila ay mas mabubuhay po sila or makaka-survive po sila ng mas maayos po dun sa ibang bansa kaysa po sa bansa na kinalakihan po nila. Alright. Sa tingin ko sumasang-ayon yung iyong kasagutan sa sagot ng ating online learner na si Adan Kyle Dumpit. Sabi niya, kapag nagustuhan na nila doon, kaya maganda ang pagtrato ng kanilang government or pamahalaan sa mga tao doon, which I think corresponds to your answer. Okay, sabi naman ni Nicole Carba, kapag mas pinili nilang maging citizen ng bansang kanilang pinuntahan. So, pumapasok na siya 'no, sa diwa ng, pagkamamamayan or citizenship. Okay, so usually yun ang mga dahilan kung bakit ang isang individual ay mas pinipiling maging pampermanenteng manirahan sa isang, particular na bansa. Ikaw, Tutor Lorraine, do you want to be a pansamantalang migrant or pampermanente na? Yung totoo. Sa tingin ko po, gusto ko po maging pansamantala lang po. Sapagkat mas okay pa rin po na bumabalik po tayo sa pinanggalingan natin. Ayun, talaga naman. Ikaw, Tutor Chelsea, kung ikaw ang pipili, pampermanente or pansamantala? Sa totoo lang po, Tutor Lea, mas gusto ko po siguro yung pampermanente po. Pero syempre po, dahil Filipino po ako, babalik at babalikan ko po yung bansa ko po. Ayan, puwede ba kaming humingi ng mga heart reaction sa ating comment box? Dahil ang mga kasama natin ngayong hapon ay Pilipino, sa isip, sa salita, at sa gawa. Isang mahusay na pagpapamalas na tayong mga mag-aaral ng bansang Pilipinas ay may mataas na pagpapahalaga pa rin sa ating bansa, which is the Philippines. No? So, sana kayo ay nagkaroon ng maikli ngunit malalim na pagkatuto sa ating gawain ngayong hapon at bilang pagsukat sa ating mga nakamit na kaisipan sa pamamagitan ng aming diskusyon ay ating tunghayan ang susunod na gawain. Okay? So, ihanda na natin ang ating mga sulatang papel, ganun din ang panulat, or simply type in your answers in the comment box. Do not forget na i-indicate natin ang number. Okay, here we go. Starting with number 1. Ayan. Alright, pakibasa nga, Tutor Lorraine, ang ating instruction. Ayan, ang panuto natin para sa gawaing ito, ang pamagat muna pala ng ating gawain ay loob o labasa. Ang ating gagawin ay suriin ang sitwasyon kung ito ay panloob na migrasyon o panlabas na migrasyon. Gawin ito sa hiwalay na papel o dyan na lamang po sa comment box natin. Yan, okay. So, pabilisan tayo kasi ito mabibilis ng mga online learners natin. Okay, ready? Number 1.
hindi na pinalampas pa ni Christian ang pagkakataong makapag-aral sa isang sikat na pamantasan sa Maynila nang makuha siya bilang varsity player sa nasabing universidad. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Do not forget to type in the item number and your response. Okay, so ang bibilis nila, di ba? Tutor Lorraine and Tutor Chelsea. O, ayan, si Rotessa, panloob. Si Pineza, panloob. Mayi, panloob. How about Tutor Chelsea? What is your answer? Yes, Tutor Panloob Chelsea? din po, ma'am. Talaga ba? Okay. Alamin natin. Panloob. Wow, very good. Congratulations to our online learners. All right, let's move on to number 2. Okay, nabigyan ng scholarship grant si Marvin para sa isang short course sa isang kilalang culinary school sa California. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Do not forget to type in the item number. What's your answer, Tutor Lorraine? Ayan. Yan naman po ay isang panlabas na migrasyon. Okay, so Renessa said panlabas, Rotessa, Mayi, and Adan. Okay, yung kanina humabol, Isabella Beatriz Coro, the answer is very good because of the place California. All right, let's move on to number 3. Wala nang nagawa pa si Mary Ann nang kunin siya ng kanyang mga magulang sa California mula sa Vigan. Okay, what's the answer, Tutor Lorraine? Ayan, panlabas. Number 3. Panlabas? Okay. Mahilig sila sa California, no? Mga fan siguro to ni ano. Sino yun? Si... Oh, yeah. Tama, tama. Number 3, sumagot si Rotessa, panlabas. Okay. Very good, no? Let us check. Okay. Doing good. Online learners. Let's move on to number 4. Piniling magkolehiyo ni Alex sa lungsod ng Baguio dahil sa malamig na klima doon. Naku, guilty ako dyan. What is the answer for number 4? Do not forget to type in our item number, my dear online learners. All right, Tutor Chelsea naman. What is the answer for number 4? Sa tingin ko po, Tutor Lea, ang sagot po sa ika-4 na tanong ay panloob po na migrasyon. Oh, yeah. Definitely, because Baguio is a part of the Philippines. So, very good. We are down to our last item. Mukhang doing good ang ating mga online learners. Si Joden, si Germaline, si Precious. Hello to all of you. Down to number 5. Nag-cross-country sa Lina, buhat sa Malaysia, patungong London. Sana all. 5, 4, 3, 2, and 1. Sabay nga si Tutor Lorraine and Tutor Chelsea in 3, 2, 1, go! Panlabas sa migrasyon. Okay, so let us check our online learners. Okay, very good. Panlabas na migrasyon. So, can we know kung ano yung mga scores ng ating mga online learners? Type in your total score in our comment box, no? Kung nakakuha ng 5 over 5, very good. 4, okay. 3, still good. 2 and 1, there are still rooms for improvement. Ikaw ba, Tutor Lorraine, 5 over 5? Siyempre, Tutor Lay, kuha ang ating... Kuha, syempre. Talagang tutor na tutor ang dating, di ba? And Tutor Chelsea. Okay, so, ilang araw na lang, Christmas na. So, habang hinihintay natin ang mga kasagutan nila, no? Ang kanilang mga scores sa ating comment box. Okay? So, tayo ay nandito kasi sineselebrate natin ang RA 8296, wherein it declares an act of every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. Now, okay, so malapit na ang Christmas. What is your wish, Tutor Lorraine, for you and for our online learners? Ayan, syempre, ang hiling ko po ay marami kayong natutunan, lalo na ang ating mga online learners. Patuloy lang po sa pagsubaybay sa amin. Ayan, very merry na talaga sa bahay nila, Tutor Lorraine. How about Tutor Chelsea? What is your wish and for our online learners?
Ang wish ko po para sa kanila ay sana po ma-enjoy nila yung Christmas at pati na rin po yung New Year po. Sana po makuha nila Yan. yung mga gift na gusto nila po. Ako naman, my wish is good health para sa lahat ng Pilipino. Sana okay na tayo, and my wish for the online learners, patuloy niyo pa rin suportahan ang Itulay DepEd EdTech Unit dahil nandito kami para tulungan kayong maitulay at maitawid ang pag-aaral sa kabila ng umiiral pa rin na pandemya. Sa lahat na nakakuha ng 5/5, Precious, Francesca, Jemerlin, Adan, Kyle, and Vanessa, congratulations, keep it up, and we are so very proud of you guys. On that note, magpapaalam na kaming tatlo. Muli, hayaan ko muna si Tutor Chelsea. Go ahead, Tutor Chelsea. Paalam na tayo. Muli po, ako po si Tutor Chelsea, nagaling po sa Olongapo City National High School. Patuloy niyo pong subaybayan ang Itulay at marami pong salamat. Okay, Tutor Lorraine. Muli, ako po si Tutor Lorraine mula sa Olongapo City National High School at patuloy niyo rin po ang subaybayan ng Itulay at maligayang Pasko po sa lahat. Ayan. At muli, ako ang inyong lingkod, Tutor Lee, nagsasabing dito sa Tambayang Iskopil, ikaw, kayo, sila, tayong lahat ay pawang mga Pilipinong sabay-sabay papandayan ang diwang makadiyos, makabansa, makakalikasan, at makatao. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli. Bye! Merry Christmas! Kaway-kaway tayo, Tutor Lorraine. Bye, Tutor May! Happy holidays! Thank you po! Bye-bye!